So around 9 a.m. dito ng umaga sa Poland. By the way, mag-iisang buwan na ako sa aking trabaho. Dun sa aking bagong trabaho. Then, pasok ako ng trabaho ngayon. Nais ko lang gumawa ng video or i-update kayo dito sa aking YouTube channel. So, sabi ko nga sa inyo, medyo busy na yung sitwasyon ko ngayon. Yung schedule ko ay halos araw-araw na yung pasok. Hindi ako makagawa ng maraming video para mai-upload sa aking iba't ibang social media account. Kaya kahit pa paano ay nagpapasalamat pa rin ako dahil nakakagawa ako ng video kahit na papasok or pauwi ako ng trabaho. Kasi guys, depende yan or depende kasi yan mga kababayan sa sitwasyon ng weather dito. So, nataon na medyo maganda yung sikat ng araw. Mga nakaraang araw kasi ay medyo maulan at madilim yung kapaligiran. Kaya hindi ako makagawa ng video mga kababayan. Then, hindi na rin ako makapag part-time usually dahil full-time job nga yung trabaho ko. At kinakailangan kong tapusin yung mga training, seminars, at syempre mag-focus dun sa system and mag-handle ng mga tao, ano. Kasi kinakailangan kong i-prove na kaya ko yung trabaho na binigay sa akin ng kumpanya, mga kababayan. Then, maybe after few months ay balik na naman ako sa maraming paggawa ng videos. Na papakita ko sa inyo yung sitwasyon ng aking trabaho. So, pinapag-aralan ko pa kung paano dahil baka against sa protocol ng aking company. Kaya hindi po pwedeng ipakita yung sitwasyon ng aking trabaho. Siyempre, sitwasyon ng Poland ay kaya ko laging ipakita sa inyo dahil eto, kita nyo na, dito ako sa Old Town Gdansk, naglalakad. So, isa itong attraction dito, yung Old Town Gdansk, saan maraming mga tourist na pumupunta dito. At syempre, dito rin ako nagtatrabaho sa hotel dahil na tourist attraction to. Marami rin guests dun sa hotel kong pinagtatrabahuhan. And syempre, pag may guest, may trabaho. Pag maraming nagpa-check-in dun sa hotel, may trabaho. So, nakakapagbigay tayo ng trabaho dun sa iba nating mga kababayan. So, nadadagdagan yung kita nila kapag meron silang extra days. Kasi ang sitwasyon ng iba nating mga kababayan kapag nasa agency ay more days, more money. Dahil more rooms, more money. So, yun yung kagandahan. Kapag marami silang trabaho, marami silang kita. So, in-update ko lang kayo. So, isang magandang update ko lang din sa inyo yan para aware kayo. Para dun sa mga paparating pa lang at yung mga nangangarap pa lang pumunta ng Poland. So, at least, meron kayong idea pagdating nyo dito or yung mga gustong pasukin ng hotel industry o yung pagtatrabaho sa hotel, at least meron kayong idea ng kababayan. So, hindi madali yung magiging unang sabak nyo dito sa Poland. Yun yung palagi kong sinasabi kasi halos lahat naman kasi galing tayo sa tropical country. So, pagdating nyo dito yung weather, yung unang-unang yung makakalaban. Katulad, ngayon makikita nyo ay autumn na. So, makikita nyo yung pagpalit ng
kulay ng mga dahon or yung paglagas ng mga dahon na yan. So, autumn na. Malamig na, makikita nyo, naka-jacket na rin ako. Dalawa na yan. Or doble na. So, kailangan din nating alagaan yung kalusugan natin dito. Kasi yung kalusugan natin ang ating puhunan or sandata para kumita sa bawat araw ng ating pagising dito sa abroad or pagising dito sa Poland, mga kababayan. So once again, andito ako sa Old Town Gdansk. Kung makikita nyo, ayan, maganda yung view at makikita nyo yung iba't ibang kulay ng mga building. No? So dito sa bandang gilid ay yung pinakang malaking bricks na simbahan sa buong mundo. So dito yan matatagpuan din sa Gdansk. Dinadaanan ko lang yun dito, papasok ng trabaho. So, syempre, tourist attraction nga itong aking pinagtatrabahuhan. Kaya, common na sa akin yung mga building na to or yung mga attraction or yung mga tourist or landmark na pinagmamalaki ng syudad ng Gdansk, Poland, mga kababayan. So, kaya kung nagnanais kayong pumasal, makapunta dito, maging tourist, maging estudyante. So, maghanap kayo ng maayos na agency. Then, para naman doon sa mga nandito na gustong mag-tourist dito sa or gustong pasyalan itong Gdansk. Pwede nyo ako maging tour guide. Pwede nyo kontakin ang aking iba't ibang social media account katulad ng Facebook, katulad ng Instagram, katulad ng TikTok. So, pwede nyo akong kontakin at re-replyan ko kayo anytime. So, lagi ko sinasabi sa inyo na meron akong time na mag-reply. Hindi naman ako sikat para i-bypass yung mga comment ninyo at yung mga katanungan ninyo. Ano? So, ako ay nagdo-documents lang ng aking buhay dito sa Poland. Yung pang araw-araw kong buhay. Hindi man araw-araw ko naipapakita sa inyo. At least, ganito yung takbo ng buhay ko dito araw-araw. Pasok, uwi. Pasok, uwi. Pasyal. So, ikot-ikot lang yan. So, kapag ka-day off ko, syempre, meron akong extra money, ay pumapasyal ako sa ibang part ng Poland or sa ibang part ng Europe. So, maybe this month ay papunta ako ng Milan para kumain doon sa Jollibee. So, nais ko lang i-update sa inyo. At least, ay maging aware kayo, ano, so, kapag nandito na kayo sa Poland, sabi ko nga sa inyo, kapag meron kayo temporary residence permit or temporary stay, ay pwede kayong gumala or pumasyal sa iba't ibang Schengen country or European country dito sa Poland. So malaking advantage nyo yan kapag nagtyaga kayo at pumunta kayo dito, then adjustment lang yung kalaban nyo dito, then maraming pagsubok ng darating katulad ng weather ng iba't ibang lahi dito syempre. So magiging adjustment din nyo yan kung paano kayo sila mo sa kanila, and kung paano kayo syempre makikibagay. So once again, kapag nandito kayo sa Poland, huwag ninyong, or kapag nandito kayo sa Gdansk, Poland, huwag ninyong kalimutan pumunta dito sa pinakamagandang attraction nila. Para sa akin, magandang attraction ko dito sa Old Town. Kasi lagi ko siya sinasama sa dito ko kapag may pagkakataon akong dumaan dito lagi. Kasi kapag umaga, so around 9 a.m. ngayon, ay wala pang masyadong tao dito.
Kaya huwag yung kalimutang dumaan dito during na pagpasyal mo dito, no? So marami kayong makikita talaga dito na hindi natin nakikita sa ibang part ng Europe or sa ibang part ng Asia. Kaya lagi kong pinapakita sa inyo at ang ganitong content, hindi ko naman pinagmamalaki sa inyo na napasyalan ko to. So ito ang lugar kung saan ako nagtatrabaho. Kaya lagi nyo itong makikita sa aking mga video dito sa aking YouTube channel or sa ibang social media account ko kung saan ako nag-video. Especially, yun yung landmarks dito. Ano? So, lagi nyo makikita yan sa Gidangs. Isa sa landmark yan dito. So, lahat ng mga building na nakikita nyo ay mga restaurant at accommodation. For example, hotel, apartments, at Airbnb. No? So maraming makikita kayo dito mga iba't ibang kulay ng building.